Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko Dabawenyo, sa Davao Region, sa buong Mindanao. At sa lahat ng mga Bisaya around the world, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko din po OFW around the world, hello, mega love shoutout. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, ay impeachment po na niloloto ng Kongreso na Martin Romualdez dyan sa Kongreso ay tuloy po laban kay VP Sara. At nakakatawa, itong ating presidente na bangag, nangiwi, nasabog na si Bongbong Marcos ay nananawagan pa rin ng unity sa kabila ng kanilang ginawang pambababoy sa mga Duterte, sa tumutulong sa lalo na sa KOJC din, na malaki ang tulong sa Marcos at Martin Romualdez, binaboy nila. No, dahil nais ni Bongbong Marcos na agawin ang yaman ng Kingdom of Jesus Christ. So, nananawagan pa rin ng unity. Nakakatawa, no? Gamit pa rin ang unity ng putang inang presidente na to. So ngayon, tuloy-tuloy, no, according to Harry Roque, sa kanyang mga nakalap na mga information sa mga kapwa din niya Kongreso. At itong impeachment na to ni VP Sara ay mangyayari ito sa Congress. Bakit? Dahil lahat, halos karamihan, 95% yata or 97% ng mga kongresista sa Kongreso ay lumuluhod kay Martin Romualdez. Hindi lumuluhod na chinuchupagiti si Martin Romualdez sa yung kanyang pikoy. Hindi. Lumuluhod dahil nga pira, nababayaran ang karamihan ng mga kongresista ng pira. So, mangyayari yan at abangan ninyo mga lalabs, mga bayats, kung sino ang mga putang inang mga kongresista na pumayag or papayag na i-impeach si VP Sara ay huwag na ninyong iboto doon sa kanyang mga distrito, lalo pat makita ninyo na ang inyong lugar or ang inyong lugar dyan na wala man lang kaayusan, walang pagbabago, pobre pa rin kayo, mga kalsada ninyo lubak-lubak pa rin. Pag may magandang kalsada ginigiba, tapos malaman ninyo sino yung congressman ninyo, huwag nyo na iboto, wala yang kwenta, bulsa lang niya yung pinapayaman niya. So, bakit ba kapag ma-impeach si VP Sara, malaking proseso pa yan, no? So, tandaan natin, ipag-impeach yan, siyempre, tingnan natin kung sino din yung mga senador na papayag na i-impeach si VP Sara. Tandaan ninyo, huwag din nyo din yan iboto kung re-electionist yan, or sa 2028 pa, tatakbo muli pagka senador, bantayan ninyo. Tandaan ninyo, wag iboto, no? Bakit nga ba? Kapag na-impeach si VP Sara, malamang baka hindi na siya makatakbo pa sa ibang mga posisyon. Pero si Irap, di ba na-impeach yun? Nagiging mayor pa yun ng San Juan. Si Gloria Arroyo. Nakulong din yun, pero nagiging, kongresista din at nagiging deputy, pa ba siya dyan sa Kongreso. So, tinanggal lang din siya ni Martin Romualdez at pinalitan ng yung may kaso sa ombudsman at sip-sip din na si Dong Gonzales na mayroon ding negosyong may kumpanya na sa construction company. Kaya yung mga flood control, wala. Mga substandard, kung meron, isang higop lang, isang laragasa lang ng baha, wala na. Naanod na. So, kapag na-impeach si VP Sara, siyempre mamimili ang presidente kung sino yung kanyang gawing vice presidente, either si Chis Escudero ba or si Martin Romualdez. And of course, si Tambaloslos ang ganyang gawing vice presidente dahil pinsan niya. Di po ba? So, nagmamadali yung Bongbong Marcos at Tambaloslos Martin Romualdez naalisin sa pwesto si VP Sara para wala nang balakid sa kanilang mga plano. Anong gawin nila sa Pilipinas, sa mga mamayang Pilipino, or sa mga Pilipino, na gawin nilang alipin at gawin nilang palabigasan, gatasan ang mga Pilipino. Nanakawin ang mga pira, utang sila ng utang, baka magaya pa tayo sa Sri Lanka.
na lumubog sa utang. Alam nyo ba dito sa Kuwait na yung 1 dinar ng Sri Lanka ay halos 1,000 na pira nila doon. 900 something na pira ng, yung kung ano ba, taka ba yun? Siguro yung pira ng Sri Lanka o rupee. Basta something ganyan. Dahil sa napakamahal. Mabagsak ang kanilang ekonomiya dahil nga sa ginawa ng kanilang presidente dati na napatalsik. Utang ng utang tapos sa billions of dollars tapos dinideposit sa Cayman Islands, sa bank ng UAE at sa kung saan-saan pa. O yung sabi nga dito ng Sri Lankan na tauhan ng amo ko sa bangko. Minsan pupunta dito sa bahay pag may pinapaayos yung amo ko. Sabi niya yung gasol. Magkano yung gasol sa Pilipinas? 1,000, sa amin 1,300 na yung isang tangke. Sa kanila daw is around 5,000 rupee na pira nila ang isang tangke ng gasol. Kalahin mo yun. Yung tiles daw doon na maliit na parang tag 50 pesos sa Pilipinas, 300 sa kanila. Pera nila. Sobrang baba. So baka magaya tayo doon, mga lalabs, mga bayots. Ayaw na po. Ito yung patunay na ayaw na po bumaba sa pwesto ng pamilya ni Bongbong Marcos. Meron pa nga, saan na ba yun ha? Yung pinsan ni Bongbong Marcos na naghain. Ito sino ba ito? Ito siya oh. Yun. Baloga ang puta. Yung pinakita kong picture na yon ay pinsan ni Bongbong Marcos. Balita to ng Rappler.com. This is Chacha, sabi dito. Marcos cousin Angelo Barba wants longer terms for House lawmakers. So, ito siya. Ang kakapal ng mga mukha, no? Siya pa talaga na pinsan ni Bongbong Marcos ang naghain ng panukala sa Kongreso para dagdagan ang termino ng mga Kongreso, ng mga kongresista. So, dagdagan ang tawag dito. Term nilang magnakaw. So, ay pa dito kay Ibigo Gugalbot. Ilocos Norte Congressman Angelo Marcos Barba files RRBH number 8 on August 5 to amend the 1987 Constitution extending the terms of district representatives from 3 years of up to 3 terms to 9 years. Wow, ang galing. And of course, hindi lang yan yung mga termino ng mga kongresista ang gawing instead 3 years lang, magiging 9 years. Pati presidente, vice-presidente, at yung sa Senado din, di ba? Gagawin din nila yun. So, sabi pa dito, 3 terms or 9 years to 5 years maximum of 2 terms. So, gagawing from 3 years, every 3 years election. So, gagawing 5 years. No? Kada 5 years mag-election. So, total of 10 years. Kasi dalawang term. So, ito yon. But wait, why now? Smoke screen and diversion from the Polvorol. So, ito yun. At no to, maraming ginagawa ngayon. Pang diversional tactic ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Unang-una sa Polvoron. Dati, yung 2 tonelada na sinachap-chap nila na droga dyan sa Alitagtag, hindi natin alam kung saan na yon, sino yung kumukonsumo nun, alam naman natin kung sino. So, pati yung naghakot nun, nagdala sa, tawag dito, checkpoint, hindi natin alam, baka pinatakas na nila. Or malaya dyan sa Pilipinas ngayon, pabanjing-banjing, hindi hinuhuli, dahil kasabwat eh. So, yun. Pag tumitira si VP Sara or si Duterte, Tatay Digong, puro ICC. Diversional tactic po yun. So ngayon, dahil dito sa kay Cathy Binag at saka dun sa Polvoron video ni pinalabas ni Marlica na teaser at yung flood control na 5,500 na wala naman na pinagyabang, pati basura daw, nakalikom ng 440 or 400,000 metric tons ng basura, sinampal si Bongbong Marcos ng basura. Tapos yung billions of pesos, trillions na pira na pinundo
sa flood control, nawala din. Binulsa. So, ito yun sila ngayon. Gumagawa na naman ng drama. Impeach Sara dahil dyan sa 125 million tawag dito. Confidential and Intelligence Fund na kung tutuusin, hindi naman si Sara dapat i-impeach dyan dahil ang katwiran lang yung convicted ngayon na child abuser na si Franz Castro hanggang ngayon hindi pa hinuhuli ng pulis, hindi hinuhuli ng NBI dahil nakakapit kay Romualdez. Yun sabi niya, hindi daw dumaan yon sa Kongreso. So bakit hindi sitahin ng Kongreso? Si Bongbong Marcos nagaling yun sa kanyang opisina sa contingency fund. No, na tin-transfer lang kay BP Sara, tumanggap lang si BP Sara. So sabi nila, nagamit lang daw sa 11 days. May kuha report naman na nagsasabing nalagay sa tama, napunta doon sa mga satellite offices ni BP Sara. Sa buong Pilipinas, mayroong opisina. O halos sa buong Pilipinas na dahil parang 11 na yata ng mga satellite offices ang mayroon ang OVP. So doon napunta yung 125 million at saka naglaan din si BP Sara dahil alam niya na may makakaliwang grupo na hate niya masyado. Naglaan din siya ng pera para punduhan iyon para mangalap ng impormasyon para sa mga recruitment ng mga makakaliwang grupo sa mga eskwelahan. At napag-alaman ni BP Sara na mayroong 16 na tawag dito mga public school sa Metro Manila ang napasok na po. Maraming mga elementary na mga students ang na-recruit ng mga makakaliwang grupo, hindi lang high school at colleges. Mga college ang na-recruit, may elementary. So, kung may dapat ma-impeach si Bongbong Marcos, dahil unang-una, isa siyang drug user na hindi niya dinideny, hindi rin niya kinokompirma. Bahala ng taong bayan mag-isip. Yung kahirapan ngayon sa Pilipinas. Tapos yung nais pa niya tayong ipain sa gera. Nais niya tayong magkanda-lasog-lasog, mamatay. At ang matinding korupsyon ngayon sa kanyang administrasyon. Utang lumubo na wala tayong nakita na mga infrastructure. Wala tayong nakita na magandang nagawa niya. Karamihan ng kanyang mga pinagre-ribbon cutting niya ngayon or kung ano pa man ng mga project dyan. Project pa yan na tag 80%, 90% itong administrasyon ni Duterte na hindi natapos. Natuloy lang yun, of course. Pero yung mga talaga, yung ibang mga major projects, hindi talaga tinuloy ni Bongbong Marcos dahil ayaw mag-credit kay Duterte. At yung mga pabahay ni Bongbong Marcos, saan yung billions of pesos na pinupundo doon sa housing na yun, na 1 million na housing a year. O sinabi na mismo ng taga-housing na inupo niya dyan, na imposible yun, 140,000 lang ang kaya. O yung pagmahal ng bilihin, walang trabaho, maraming walang trabaho ng mga Pilipino, lahat-lahat na. Sweldo, kapiranggot. So maraming grounds si Marcos Jr. na siya ang dapat i-impeach. Putang inang yan. Si Sara Duterte talagang i-impeach nila na yun na nga lang yung nagbigay na dati sa gabinete ni Bongbong Marcos, nagtatrabaho na matino. At siya yung may pinakamataas na trust and approval rating. Kahit yung presidente nga sumadsad Si BP Sara lang yung maayos dyan. Tapos siya pa yung i-impeach. Bakit? Dahil nga, alam ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez sa kanilang mga sarili na hindi kahit anong gawin ni Martin Romualdez, kahit magbigti pa siya sa harapan ni Jose Rizal dyan, reborto ni Jose Rizal dyan sa Lunita, hindi siya manalo pagka-presidente. Kaya tinubukan nila mag-chat-cha, mag-people's initiative, walang effect. So ngayon, impeach Sara. Yun na lang para mamili si Bongbong Marcos kapag ma-impeach si BP Inday at si Martin Romualdez, simple ang gawin niyang vice-presidente niya para one big happy family sila sa pagnanakaw at pagiging hari sa Pilipinas na hindi naman sila ang may-ari. Di po ba? So, yun ang rason. So, payag kayo. O baka magka-people power kapag ituloy ang impeachment kay BP Sara. Baka ikaw at si Martin Romualdez, your end is near. Gawin nyo. Para magkaalaman. Para matapos ng inyong mga kababuyang ginawa sa bansang Pilipinas.